Kinuha ng batang si Shizuka ang isang ligaw na tuta na natagpuan niya sa kalye, ngunit mahigpit na tinututulan ng kanyang ama ang kanyang pag-aalaga dito, sa paniniwalang hindi magandang ideya na alagaan ang mahina. Sa kasalukuyan, tinutupad ni Kusugi ang kanyang pangako na magho-host ng isang welcoming party para sa kanyang mga kasama, kung saan nagmamasid si Shizuka mula sa malayo. Habang si Akira ay nakikipagbuno sa kanyang tungkulin bilang isang waiter para sa grupo ni Kusugi, inutusan ni Kusugi si Shizuka na buhusan siya ng inumin. Binuhusan niya ito ng beer at gumawa ng hindi naaangkop na mga puna sa kanya. Inanyayahan ni Kusugi si Akira at humiling ng isa pang beer. Hindi sinasadyang inabot ni Akira ang isang walang laman na bote na humantong sa pagsabog ni Kusugi. Samantala, sinasalamin ni Shizuka ang kanyang nakaraan na umikot sa kanyang ama, isang malupit na financier, at sa kanyang pakikibaka upang matupad ang kanyang mataas na inaasahan. Minsang itinago ni Shizuka ang isang aso na nagngangalang Roo sa kanyang silid, at nang tuluyan niyang mapagaling si Roo, ipinagtapat niya sa kanyang ama ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Gayunpaman, ibinasura ng kanyang ama ang ideya dahil sa mga alalahanin sa pananalapi at pinatay si Roo. Ipinakita sa amin ang isang serye ng mga snapshot mula sa buhay ni Shizuka na nagpapakita ng kanyang pagsunod sa mga utos ng kanyang ama. Sa kabila ng kanyang mga hinaing, naniniwala si Shizuka na ang pagsunod sa kanya ay kinakailangan para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos ng higit pang paghaharap kay Akira, ipinahihiwatig ni Kusugi na mas mabuting magtrabaho si Akira para sa kanya kaysa sa pagtatangkang mabuhay sa apokalipse kasama ang kanyang mga kaibigan. Naalala ni Shizuka ang isa pang sandali mula sa kanyang nakaraan nang ituro ng kanyang ama ang mga kapuspalad na indibidwal at hinimok siya na ipagpatuloy ang pagsunod sa kanyang mga direktiba. Napagtanto niya na ang pagsunod sa utos ng kanyang ama ay nagsisilbi lamang sa kanyang sariling interes. Pagbalik sa RV, natuklasan ni Shizuka ang bucket list ni Akira, nagdagdag ng isang item dito, at ipinaalam kay Kusugi na sila, Kencho, at Akira ay aalis pagkatapos ng napagkasunduang 2 araw. Gayunpaman, ginulat sila ni Akira sa pamamagitan ng pagpapasya na manatili sa Kusugi na pakiramdam na may utang siya sa kanya para sa kanilang tulong. Bago umalis, ipinagtapat ni Shizuka ang katotohanan tungkol sa lihim na motibo ni Kusugi kay Akira na inihayag na binuksan niya ang kanyang mga mata sa sitwasyon. Ibinigay niya kay Akira ang kanyang bucket list at tinanong siya kung ano talaga ang gusto niya. Nakikita namin ang idinagdag ni Shizuka sa listahan noong nakaraang gabi. Gusto niyang harapin ni Akira si Kusugi. Sinubukan ni Kusugi na isabotahe ang bucket list ni Akira, ngunit pinoprotektahan ito ni Akira. Nagpahayag ng pasasalamat si Akira sa tulong ni Kusugi, ngunit ipinaalam sa kanya ang kanyang desisyon na humiwalay. Iginiit ni Kusugi na hindi mabubuhay si Akira sa labas, ngunit pinili ni Akira na makipagsapalaran sa kanyang mga kaibigan sa halip na magpatuloy sa pagtatrabaho bilang isang walang isip na lingkod para sa kapakinabangan ni Kusugi. Ang isa sa mga tauhan ni Kusugi ay bumalik na may dalang truck na puno ng mga supply, ngunit isang zombie sa loob ng sasakyan ang kumagat sa kanya, na nagdulot ng kaguluhan. Mabilis na gumawa ng plano si Akira, na humingi ng tulong sa pangkat ng paghahatid. Iniligtas niya si Kusugi mula sa pagiging zombie na pagkain, at ang pangkat ng paghahatid ay bumubuo ng isang hadlang sa kanilang paligid. Pagkatapos ng isang dramatikong pagtakas, ang mga taong nagtrabaho sa ilalim ng Kusugi ay nagpasya na huminto, iniwan siya sa likod habang sila ay umalis. Ang episode ay nagtatapos sa Akira, Kencho, at Shizuka patungo sa Gunma sa paghahanap ng pamilya ni Akira.